Okay, shout out sa inyong lahat. So ayan, maya-maya we will start the discussion in TLE Majorship. Okay, shout out kay Sir Richard, kay Ma'am Sherilyn Tonga. So ayan, don't forget to share this discussion this ngayong gabi. Okay, so maya-maya start na tayo. Hintayin muna natin na maraming manood. What's up, everyone? Kumusta ang gabi?
Ayan, kumustang gabi mga kapamilya? Okay, so for now, we are going to discuss educational or technology livelihood textbook education. Okay, so mas kilala siya sa TLE majorship. So ayan, energizer muna tayo. Anong ibig sabihin ng validity, teachers? When we are talking about validity. Ayan. Sino nakakaalam pag sinabi nating validity? Pag sinabi bang validity, ito yung word na nababother kayo. Char. Yan, pinapatawa ko lang kayo, teachers, ha. Ano bang ibig sabihin? Sino makakasagot? Ano nga sa comment section kung alam yung word na validity. Ayan. So, yung word na validity, di ba, it is talks about correct curriculum development. Okay, pasok na pasok po siya sa curriculum development. So, pasok din po siya saan? Sa trainer's methodology. Okay, so pag trainer's methodology, research, we are talking about validity. Right? So, ano ba ang ibig sabihin ng validity? Bakit ang validity, they involve with curriculum evaluation? Why? Because we are talking about the objectives of an assessment. So, di ba, every assessment sa mga bata, ina-assess natin kung yung way of learning ba ng estudyante natin, yung test na ginawa natin is valid, may product na nangyari. Oh, di ba? Yun yung ibig sabihin ng validity. Okay. So, sa curriculum evaluation po, teachers, meron tayong elements. Ano yung mga elements of curriculum? Sige nga. Kasi di ba pag sinabing trainer's methodology, pag sinabing research, para ka ring nasa PropEd. Professional education ang atake. Pag ang pinag-uusapan natin is assessment education, trainer's methodology, and research sa ating majorship. So, ano yung mga elements of curriculum? Ayan. So, yung ginawa ko po ditong acronym is COCSI. COCSI, ito ba yung COCSIRO? Char, COCSI, C-O-C-S-E-E, COCSI. Ayan. So, ano ba ang ibig sabihin? Ano ba yung mga element ni COCSI? O, sige nga kung sino nakakaalam. Ano yon? Yung element ni COCSI. Okay, number 1 is the curriculum objective. So, sa trainer's methodology ba, we are talking about the objective. Pag nagtitrain tayo ng estudyante, yes, we are talking about the objective. Especially, pangalawa, nauna si curriculum objectives. Pangalawa po dyan is si course of study. Okay, yan po yung 4 elements of curriculum. Curriculum objectives, course of study, learning experience, and curriculum evaluation. So, yun po ang mnemonics na COCSI. Kumbaga, it is the element of curriculum development. Okay? So, ayan, refresher muna tayo. Ready na po ba sa discussion natin? Ayan. So, we are starting with food, followed by trainer's methodology, and the others is halo-halo session. Okay, teachers, shout out kay Ma'am Geraldine Aguilon, Angeline Gulimlim, Sir Richard Kangas. Kangas ba? Tama ba ako yung pronounce ko, sir? And Ana B. Prolong Nicolas, and Sherilyn Tonga. Ayan, shout out sa inyong lahat. Thank you for the support for this live session. Okay, shout out kay Mahmoud. Ayan, sir ba or ma'am?
Ma'am Banyur? Banyur ba? Tama ba ako? Tama po ba yung pagka-pronounce ko ng word, mga madam and sir? Okay, let's see in the Facebook Live. Okay. So, ayan, let's start. Don't forget to share this live discussion, ha? Okay, shout out kay Sir Christian Liria. Okay, so once again, okay, may sinabi si Sir Joe Marie. Yes, last March, we are talking about the trainer's methodology. Tandaan po, ang trainer's methodology is may hawig siya sa professional education. Nagkaunawaan po. Ang pagkakaiba nga lang po ni trainer's methodology, we are focusing for the 9CVT program, which is the trainer's methodology 1 and TM2. Okay, so mga workshop layout, mga ano ni Robert Gagney, dun sa 9 CBT units. Kumbaga, dun kasi we are acquiring the different learning and strategy na pwede nating ituro sa mga trainees. Okay, kaya meron kasama na po sa sa mismong majorship natin si research and si sinasabi nating assessment evaluation, ICT, halo-halo na po yan. Okay, so di ba napaka-unique ng majorship natin. Kaya mas mahirap po na ipasa ang majorship natin kasi there's a lot of scope na aaralin natin. Tama po ba? So, ang pinag-aaralan natin dito is more on skills. Alright? So, kaya, mas mahirap po napasahan ang majorship natin. Pero kung kayo gusto nyo ng challenge, kunin nyo yung major na TLE. Kung gusto nyo ng challenge, matcha-challenge kayo. Although lahat naman ng board exam, lahat naman ng ng major subject is mahirap. Pero ang pinaka mahirap po talaga is TLE. Kung aaralin nyo po, lalo na sa industrial education, napakarami. Okay? So, ayan teachers, kailangan be ready po, and then yung mga hindi po pinalad, alam nyo naman po yung ratings ninyo, right? Alam nyo kung saan kayo mababa. So, kung mababa ang ratings nyo sa tatlong subject, for example, yung ratings nyo is sa Gen Ed is 65, 72, or nasa 65 din yung majorship. So, isa lang po ang ibig sabihin yan. You need to have a more study. Okay, wag na kayong tumulad sa akin, aspiring teachers. Hindi po sa pagyayabang ha. March 2023 board examination, I was failed for my board examination. Why? Because walang preparation. Di ko alam yung proper technique na ginagamit. Ano pa ba? Basta lang ako, kumbaga sa karayom, basta lang ako pumasok na hindi ako totally prepared. That's why I failed sa unang take ko ng exam and I got 74.55. Wala pong round off sa mismong saan? Sa mismong board examination. Kasi kung may round off po yan, automatic pasado ako. Diba? Saan ako bagsak? Sa mismong majorship natin. Okay, importante po na mag-review tayo. Ma-refresh yung knowledge natin. Kasi, pag basta lang tayo sumalang sa mismong examination without the preparation, 50-50 po ang kalalabasan. Wag na pong tumulad sa akin na basta lang nag-exam. Nagsisiko nun. Okay? Basta lang parang kung ako yung sinulid, pumasok ako sa napakaliit na butas. Okay? And also, hindi naman ako masyadong noon kasi alam ko naman sa sarili ko na hindi ako prepared. Pero mas nalungkot po ako sa mukha ng mga magulang ko. Kasi parang nadismaya ko sila. Okay, mas priority ko po kasi yung work
Ang dami ko pong taon na sinayang, teachers. Di po ako, pagka-graduate ko ng college, hindi ako nag-take agad ng board exam. Anong ginawa ko? Experience muna. Nag-experience muna ako, mga madam and sir. So, nung medyo parang nararamdaman ko, ay mag-take na ako ng board. So, nag-take ako without the proper sinasabing natin na preparation. So, nung second take ko nitong September 7, ayan, nagbasa, nag-aral, pinilit, pinagsabay yung trabaho, and anong nangyari? Pasado. Okay. So, tatandaan nyo po kunting sakripisyo at pagtsatsaga pag nag-take ng board exam. Naunawaan po. Sabi ni Christian Liria, CCS, TM, Carpentry, Masonry, and AFA. Okay, tama. Mas marami po talaga dyan is sa nyo curriculum. Depende po kasi sa gumagawa yan ng exam. Okay? So, ang advice ko lang po, huwag kayong mag-focus sa ganyang subject. For example, TM, Carpentry, Masonry, AFA, or CCS. Ibig sabihin, ang gusto ko pong ipaantindi sa inyo, aralin lahat. Kasi di natin alam ang atake ni PRC, kahit review center, kung sino pa mang sikat na review center na yan, hindi alam kung ano ang kalalabasan ng mismong examination ninyo. Kasi ang board examination, walang leakage na dapat makalabas dyan. O, bakit tayo nagre-review? Para makapag-refresh ng knowledge natin. Ano pa? Bukod sa ganon, mas ma-enhance yung sinasabi nating comprehension. Comprehension ang number 1, teachers. Kasi kahit first encounter nyo pa lang nung type of exam na yon, pag kayo marunong ng elimination method, papasa kayo. Ginamitan nyo pa ng ratio. Okay? So, importante po ang comprehension skills. Okay, so sabi ni Christian, walang plumbing nung March, ma'am. So, sana nung March walang plumbing. Pero malay natin ngayong ngayong September may lumabas kahit 1 o 10. At ang pinakamahirap dyan, yung lumabas sa exam, kakaisa-isahing plumbing, tapos yun pa yung hindi mo naaral. O, di ba? Ang sakit. So, let's start with the question number 1. Huwag na tayo magpatumpik pa. We are start with the question number 1. Okay. Ang question number 1 po natin is about food. Okay, nasa food service management tayo. Okay. Question number 1, Mika has sauté in the pan. There are some brown bits left on the bottom of the pan. While the pan was still on the stove, she added some white wine. Okay, bakit may white wine and scraped the bottom of the pan. What do you call the techniques we just used? O anong technique daw ang ginawa ni Mika? Sige nga, anong technique ang ginawa ni Mika? Is it letter A, cleaning? O si Mika ba bang nagluluto, naglilinis? Okay, letter B, deglazing. Deglazing ba yung atake ni Mika? Okay, o kaya is it caramelizing or flambe? O what is the correct answer in question number 1? Mika has sauté in the pan. There are some brown bits left on the bottom of the pan. While the pan was still on the stove, she added some white wine. Okay, for example, nagluluto ako, nagsosote ako. Tapos, habang nakalagay yung nung sa pan, iniligay ko yung white wine and scrape the bottom of the pan. What do you call of that techniques? Nag-caramelizing ba si Mika, di ba? When we are talking about caramelizing, ito yung nagpapatunaw tayo ng sugar. Tama ba ako? Nagtutunaw tayo ng sugar. O, caramelizing method pa rin ba ang ginawa ni Mika?
Di ba hindi? Okay. Di ba hindi? So, anong tamang sagot dyan, mga teachers? Anong tamang sagot? Ayan. So, may sumagot ng Flambe. Bakit sumagot ng Flambe? Adding alcohol? So, teachers, hindi po. Hindi po si letter D ang sagot. Saan ba siya? Okay, elimination method ang tawag doon. Nag-add tayo, tama naman, Flambe is adding alcohol. Pero, ang tinatanong kasi sa board exam, wait lang guys ano ba naglolo ko na naman. Okay, ang tinatanong po kasi is nag-saute siya. Ibig sabihin, meron tayong particles na inad bago yung may niluto muna tayo bago tayo nag-add ng wine. Okay, so, ang tamang sagot po rito, teachers, pag ito ang question sa board exam, okay, hanapin natin yung okay, ito yung nakalimutan nyo. Nag-saute muna siya, di ba? Okay, so, there are some brown bits, right? Left on the bottom of the pan. Okay. So, ang ginawang method po ni Mika is deglazing. Okay. Ano bang ibig sabihin ng deglazing, teachers? Ano ba si deglazing? Deglazing or deglazing. Paano yan? Bahala kayo kung paano i-pronounce nyo yan. Deglazing po, because ibig sabihin po ng deglazing, it means to add liquid to pan dripping followed by simmering. Diba? Pagkalagay nyo po ng liquid, nagkaroon ng simmering method and stirring to dissolve and loose cook on a particles. Kung makikita nyo, in-scrape niya, diba? And scrape the bottom of the pan. Okay, so may nangyaring stirring method. Okay, so bakit mali si letter C? Tatandaan po letter C is wrong answer. Why? Because caramelizing is the process in which dry sugar with most of its water evaporated po is heated until it melts into a clear. So, saan natin ginagamit pag nagka-caramelize tayo? Possible sa leche plan. Okay, leche plan, pwede natin gamitin si caramelizing. Okay. So, bakit mali si Flambe? Bakit mali? Okay, teachers, bakit? Ito po, ang ibig sabihin po nito is dress or serve covered with flaming liquor. Okay? So, for example, nag-pour ka ng alcohol over the food and set fire to its during add the brandy or till its kilay flambe of the mushroom. So, ibig sabihin po niya is flambe. Okay, without stirring. So, nag-add ka lang dyan, umapoy, flambe method ang ginamit noon na technique. Pero pag meron tayong sauteing and simmering method na ginamit based sa question, deglazing ang isasagot ninyo. Next. 2. Energy value is expressed in terms of calories. Diba? So, energy value is expressed in terms of calories, which represent the chemical energy to release as heat when food is oxidized, which nutrients has more than twice the calorie per gram. Sige nga, more than twice of the calorie per gram. So, aware ba kayo dun sa last discussion natin? Ilan yung kilocalorie ng fat,
ilan yung multiplication noon, kung paano natin i-multiply yon, ilan yung kilocalorie ng protein, ilan yung kilocalorie ng ano pa, carbohydrate. So, ang tinatanong natin is more than twice the calorie per gram. So, ano siya? Is it carbohydrates, protein, fat, or mineral? Okay. So, tingnan natin yung message. Ayan. Shout out kay Ma'am Angeline Gulimlim Binyor. Ayan. So, teachers, ano po ang tamang sagot sa question number 1? Ano ang tamang sagot sa question number 1? Ay, number 2. Sorry. Ayan. Si Sir Joe Marie is nagbigay ng proper computation. Very good. From the word protein, is that 4? Carbohydrate is 4. Fat is 9. Very good, teachers. So, okay, si Ma'am Roda May Canupin Abinal from CSPCyan. CSPCyan. Okay. From ano siya? Arts and Sciences. Okay? Yes po. Sergio Marie, iba si alcoholic sa wine, di ba? So, deglazing po yun. Tama. Ayan. Pag alcohol ang nakalagay doon, wine is a type of alcohol. Pero, mamomonitor natin kung ang type of alcohol ba is non-alcoholic beverages or alcoholic beverages. Depende di ba yan saan? Sa alcoholic content. Okay? So, teachers, the answer in question number 2 is, anong sagot? Sa question number 2. Kasi sabi has more than twice. More than twice, hindi lang dalawa. Pwedeng gawing 3. Ano siya? The answer is fat. Letter C. Kasi more than twice per gram ang pinag-uusapan natin. Okay? More than twice. So, the answer is letter C. Nagkaanawaan, teachers? Bakit letter C ang tamang sagot? Nakalagay sa comment section dyan ni Sir Joe Marie ng fat is, ang kilocalorie is 9, right? Because fat contains of 9 kilocalorie per gram. So, si carbohydrate is wrong because it only contains 4 kilocalorie per gram. Right? Si protein naman, parehas ulit, is it? 4. Nagko-contain din siya ng 4 kilocalorie. And also letter D is wrong answer because mineral contains 7 kilocalorie per gram. Okay? So teachers, kung titingnan nyo po, mali si carbohydrate kasi nasa 4 lang siya. Si protein, mali kasi they contain 4 KCl, 4 KCl, again si protein, okay, KCl, and of course, the sinasabi nating mineral, it contains 7 kilocalorie. Okay? So, yan po ang niya, per gram nutrients na makukuha natin. Okay? So, ano ang tanda dito? Ano yung bakit fat ang tamang sagot? Kasi 9. 9 ang KCl niya. Di ba ang tanong, more than
twice. More than twice the calorie per gram. Okay, nagkaunawaan po? So we proceed to the question number 3. Food furnishes the body with the different nutrients need. Oh, A, is it carbohydrates, protein, fat, fiber? Ano bang pinakakailangan natin sa ating katawan? Is it carbohydrates, protein ba, fat, or fiber? Ano yung pinaka-needs? Ano yung pinaka-importante dito? Anong pinaka-importante, teachers? Anong pinaka-importante? Is it carbohydrates pa? Aspiring teachers, protein ba, fat, or fiber? So, ayan, you have 1 minute para magsagot. Shout out kay Ma'am Joy, Sir Adrian. Okay. So, may sumagot ng D, may sumagot ng C. What is the best answer here? Okay, ano ba yung pinaka-importante sa katawan natin? Teachers, the correct answer here is protein. Opo, yan po ang pinaka-importante sa katawan natin. Pag we are talking about food, right? Bakit? Because protein is the prime importance of the body, can synthesize only about half of compounds it requires in order to the what? Manufacture of the protein. So, protein is needed of our body. Bakit kailangan? Kasi po si protein is nagko-contain ng amino acid. Aside of that, there's a lot of substances aside of protein. So, sa option A kasi, si carbohydrates po kasi, hindi siya yung kailangan natin. Wrong. Maling sagot si carbohydrates. Why? Because option A po is wrong because carbohydrates are containing of what? Sugar. Nagko-contain ng carbohydrates ng sugar. Ano pa? Starches and fiber. Okay, ibig sabihin, itong si fats, tatay nananaba minsan, itong si fiber, pasok na pasok po siya sa carbohydrates. Di ba, teachers? Isa lang pinanggalingan yan na nutrients. Pero si protein, they will contain what? Anong contain ng protein? Is it amino acid? Okay? Amino acid po ang kino-contain ni protein. Okay? So, kaya po, yan po ang kailangan natin when the food furnishes the body with the different nutrients, we need protein. Okay? So, B is the correct answer. So, next, let's start with the question number 4. So, that one, we are talking about the frosting method. I know lahat ng mga major dito ng food service management makakasagot nito. Okay? Pero yung mga major in electronics, please lang po, major in food service management, pakitulungan na lang po sila para lahat kayo sabay-sabay pumasa. So, ang tanong, frosting are products that are closely associated with sugar. Tama ba? Frosting method is associated with sugar. Di ba? Totoo? Kasi nagpo-frosting tayo. Right. What kind of sugar is used primarily in the preparation of flat icing? Anong ginagamit natin pag ang gagawin natin is flat icing with butter and cream? Ano ang gagamitin nating sugar? Kailangan ba nating gumamit ng brown sugar, refined sugar, granulated sugar, or confectioner sugar?
Anong sagot? Ano ang sagot, teachers? Is it B ba? Sa question number 4? Ayan, may sumagot ng letter D. Okay. So, teachers, may hahabol ba sa sagot natin? May sumagot ng B, refined sugar. Ano bang tamang sagot dito? Ay, Diyos ko, nabigla ako sa kidlat. Takot ba naman ako sa gitlat, guys? Umuulan dito sa Cavite. Okay, teachers, the answer here is confectioner sugar. Pag ang pinag-uusapan natin, kasi 'di ba, products that are closely associated with a sugar, what kind of sugar is used? Primarily in the preparation of flat icing with butter and cream. So ang gagamitin po natin dito is not the refined sugar. You will use confectioner sugar. Right, teachers? Yan pa ang ginagamit, especially pag ako nagbe-bake talaga, na nagbe-bake ako tapos ang method na gagawin ko ay ang gagawin ko is flat icing with butter and cream. I use confectioner sugar, not refined sugar. Okay? So, D is the correct answer. Bakit confectioner sugar ang tamang sagot? Because confectioner sugar po, it is also known as powdered icing sugar. Okay? Confectioner sugar po, kilala po ito as a powdered icing sugar that must be sifted before measuring to break any existing lump to prevent moisture absorption. Okay, di ba pag gagawa, kahit hindi naman po confectioner sugar, excuse me, mapa-brown sugar man yan, granulated refined sugar, pag tayo magbe-bake, kailangan muna nating isip. Kahit yung mga different kinds of flour. Bago tayo gagawa ng tinapay, bago tayo gagawa ng cake, kailangan muna nating isip yung mga flour and sugar. Bakit? Para makita po natin or hindi makahalo yung mga buo-buong sugar and flour. Okay. So, yun po ang purpose bakit merong sifting method. Okay. So, again, confectioner sugar, it is also known as a powdered icing sugar. So, si option A po, maling sagot siya. Bakit maling sagot si option A? It because brown sugar is contain what? It contains ilan? 2% of moisture. 2% of moisture which has a tendency to evaporate. And it's good for caramelizing. Okay. So, pag brown sugar ang ginamit ninyo, ang tendency po niyan, magkaroon. Anong ibig sabihin ng moisture? Matunaw. So, that's why pag brown sugar ang gagamitin ninyo, lalo na flat icing ang gagamitin ninyo, natutunaw po ang icing nyo. Yun po ang dahilan kung bakit hindi nabubuo ang flat icing with butter and cream. Pag in-apply nyo na siya sa cake, tunaw na tunaw yung icing ninyo. Okay? So, ang gagamitin, ang brown sugar po, it is available to use for caramelizing. Pag kayo ay gagawa ng leche flan. Okay? So, yan po ang dahilan kung bakit hindi ginagamit si caramelizing. Okay, pag sinabing granulated sugar, it is very common. Bakit sinabi kong granulated sugar is very common? Nakikita natin yan sa loob ng pamamahay natin. Right? So, bakit nakikita natin? Granulated sugar is also known as refined sugar
And this is common use by bakers. Okay? Ginagamit po ito sa bakery. Ginagamit din natin ito pag magtitimpla tayo ng kape. Okay, so it is very common. Pwede rin siyang pang-add sa mga tinapay. Okay, yun po si granulated sugar. Tandaan, ito si confectioner sugar, it is a powdered icing sugar. Basta PS, powdered sugar yan. Okay? So, naunawaan po teachers. Next, we proceed to the question number 5. So, ito naman, meats are considered rich in protein. Do you believe that? Na ang meats rich in protein. What kind of protein is found in connective tissue of meat that converts to gelatin when it is cooked? Anong? Oh my God, di ko siya na-edit. Okay. So, wait for a while, teachers. Sa 5 to, no? So, ayusin muna natin. Ayan, madali ang edit. Tapos, di ko na ilagay yung pagpipilian. Ano ba yan? Gracia. Okay. So, ang A dito is, ano ba? Pwedeng ilagay natin is elastic. Okay. So, sa B naman, pwedeng ilagay natin is gluten. O, yan yung pagpipilian na. So, ano pa? Kailangan yung halos tama. Pipiliin yung pinakatama. Pwede ring marbling. Okay. So, aside of marbling, we are talking about collagen. Okay. Ang collagen ba is double L? Tama ba spelling ko, mga kaguro? Okay, ayan teachers ha. Yan po ang question number 5. Okay? So, pinalitan ko yung pagpipilian natin. So, balik tayo. Okay. So, ayan. So, sabi dito, meats are considered rich in protein. What kind of protein is found in connective tissue of meat that converts to gelatin with its cook? So, ano ba? Nagpo-converts down or nagpo-produce ng gelatin pag niluto natin. Ito ba they produce elastic, gluten, marbling, or collagen? Sige nga, teachers. Anong isasagot? Is it A, B, C, or D? Okay, automatic. The answer is letter D. Is it? Collagen. Collagen po, it is producing by what? Gelatin. So, because collagen is a pearly white, makikita nyo sa meat, di ba? Pag nagluto tayo, tas medyo malamig na siya, nakakita tayo ng gelatin yung texture niya, and then it is color white. So, though fibrous protein po, they provide a support to muscles and prevent from overstretching primary protein and connective tissue. So, siya po yung kumbaga, ito yung nakukuha nating protina sa meat. Is it collagen? So, option B po is wrong. Ano si option B? Is it gluten? So, bakit mali si gluten? Bakit? Because gluten is a protein of white, wet flour. Gluten is a protein of wet flour. Okay, nakukuha natin si gluten sa wet flour. Okay, si option C naman is wrong. Marbling. So, bakit mali si marbling? It because marbling is a fat deposit that can be seen as a little white streak or drops. Okay? Tandaan, si marbling, it is a types of fat. Si gluten, mali rin. Bakit? Anong meron kay gluten?
Nakukuha natin saan? Sa wet floor. Okay, elastic, walang kinalaman sa tanong. So, si collagen ang tamang sagot. B is the correct answer. Okay, let's proceed to the question number, 555. Okay. Dalawang 5. Okay, so question number 5, what is the primary consideration when selecting types of question to use? Okay, ito. Malaprop ed ang usapan natin dito, ha, teachers. What is the primary consideration? Ano yung mga dapat nating i-consider when we are selecting the question, the type of question to use? Okay, is it A ba? How many questions can the student complete in a given amount of time? Ganun ba tayong gumawa ng exam? Ikino-consider natin yung kung ilan yung question na kayang matapos lang sa loob ng isang oras. B, are the student are above or below average? C, can the accomplishment of objective best be measured? Or D, how old are the student? Okay, tinatanong ba natin pag magagawa tayo ng type of question, especially sa examination, kino-considered ba natin yung edad? Anong ginagawa natin when we are talking about the consideration of question? Okay, ano ba? Is it A, B, C, or D? Okay, internalize niyo po yung tamang sagot dyan, ha? Ayan. Okay, lagyan niyo po ng question, ng sagot yung ano niyo. 5.2. Kasi dalawa yung 5 pala. Sorry, guys. Ay, teachers, anong tamang sagot? Wala pa ako nakikitang tamang sagot. Okay, may sumagot ng C. Abay, mukhang may ano. Okay. Shout out kay Ma'am Grace Catorico, Sherlyn Tonga, Marizel Richard Cangas, and Marizel Bolido. Okay, very good. The answer is letter C. When we are going to consider different types of question, kailangan po ma-accomplish muna natin yung objective. So, di ba, lagi kong sinasabi, can the accomplishment of objective best be measured? Okay, yan po ang tamang sagot. Letter C ang sagot. Bakit? Di ba, bago tayo magkaroon ng examination, pag gumawa tayo ng test, exam, gagawa tayo ng table of specification. So, sa TOS na tinatawag natin or table specification, we are indicating the learning objective. So, possibly, the learning objective, we are connecting the type of exam na pwede nating ibigay sa mga bata. Okay? So, we need to accomplish the objective best be measured. Kasi, yun yung na-discuss natin sa mga bata. For example, identify the different parts of the microscope. Yun yung, sinasabi nating objective sa lesson plan. So, pag gagawa ka ng type of exam sa parts of the microscope, siguraduhin mo na may identification dyan. It's because you are starting with the identifying. Identify the different parts of the microscope. So, the student will identify the parts and its function. So, ibig sabihin po, pag gagawa kayo ng exam, related din, connected din po sa mismong learning objectives ninyo. Okay? So, C is the correct answer. So, next, we proceed to the question number 6. What evidence gathering method is used when the trainee is observed as he is doing his job?
in actual job site. O ano daw yung evidence na dapat gawin? Kasi ang tinatanong evidence gathering method. Okay. So anong sasagot niya rito? Use when the trainee is observed as he's doing his job in actual job. So kung ako si trainer, kung ako si trainer, I am an assessor, ano yung dapat kong gawin? Kasi we are talking about the actual job. Demonstration method pa ba ang ginawa ni trainee? Is that demonstration method? Actual job site nga, tapos written test ang isasagot nyo. Elimination method ang gawin nyo rito. Okay, so pag marunong kayo mag-eliminate, mag-comprehend, especially you will use the metacognition skills, you will pass the board examination. So elimination method tayo, add and out. Written test, we are not talking about the actual job. Okay, so ibig sabihin, B is wrong. Eliminate natin si B kasi maling sagot si letter B. Actual job nga, nagkaroon ba ng interview and questioning? Wala. Diba? Walang nangyaring interview and questioning. So, anong ginawa ni trainee? Is that demonstration or observation? Sige nga. Okay, may sumagot ng C. Observation. May sumagot ng D. Abay, teachers. Ang tamang sagot po rito is letter C, observation method. Okay? Pag sinabi pong actual job, automatic, ipasok natin sa knowledge natin, i-apply natin sa mismong own experience natin na ito ay tumutukoy sa observation method. Kasi ang hinahanap is evidence of gathering method. Diba? May clue word na teachers. Ano yung clue words na nabasa nyo dito? Ano yung pinaka-clue words ninyo? From the word observe. Diba? Observe is observation method. Wala pong nangyaring demonstration method doon. Di mo naman siya pinag-demonstrate. Diba? Excuse me. Next, number 7. Ito. The systematic collection and analysis of data needed to make decisions whether a trainee is competent or not yet competent is the ano siya? Competency evaluation, demonstration method, interview questioning, performance method. Okay? We are talking about the systematic data. Kumbaga, si assessor or si trainer magdi-decide. Merong decision making through the process of data analysis. Doon papasok kung ang isa bang nag-take ng NC2 or yung isang trainee ba is competent or not yet competent. Depende sa performance and actual what? Actual data. Okay. So, saan siya papasok? Demonstration method ba? Interview? Performance test? Nagkaroon ba ng performance test? Automatic wala, di ba, teachers? Interview and questioning. We are collecting data. Di ba, systematic data collection? We are talking about analysis. Decision. Ito yung pinaka-keyword ninyo. Decision. Okay. Pasok ba sa interview and questioning? Performance test? Hindi pasok si performance test dyan. Interview and questioning, pasok ba ay nag-interview, ganito, ganyan. Mali. Nagpa-demonstrate ka ba sa bata? Sa trainee? May nababasa ka ba dyan na we are talking about demonstration method? Hindi. Di ba? So, anong sasagot, teachers? The answer is letter A. Okay? A. Competency evaluation. So, if you are a trainer, you need to evaluate your learner. Okay, ito bang estudyante na ito is competent na? Or pasado na ba?
O itong learner naman na ito, itong trainees na to, is may kailangan pa siyang aralin. So, papasok siya saan? Competency evaluation. Naunawaan? So, let's proceed to the question number 8. This part of the competency standard identify, they will identify the knowledge. Okay? They identifies the knowledge, evidence, productive evidence, and the process evidence that are essential for successful performance of the competency. We are talking about the essential and successful performance of the competency. Saan siya pasok? Evidence plan ba? We are talking about the evidence plan. Underfining skills, underfining knowledge. Knowledge kasi nabasa niyo yung word na knowledge. Saan siya pwede? Sa critical aspect of the competency, okay, bigyan ko kayo ng 1 minute para sagutin niyang katanungan na yan sa question number 8. Okay, sir, Ma'am Ivy Joy Makutay, don't worry. Mababalikan niyo po yung discussion natin sa mismong Facebook account ko. Okay, so we are talking about the evidence, right? Successful performance. Ibig sabihin, pag tinanong si successful performance of the competency, we are talking about the critical aspect. Lahat po yan, inalam nino? Ni assessor. Okay? Kung gusto nyo ng successful performance na kumbaga yung pinaka-fruitful knowledge ng isang trainees is okay. Okay? So, ito po yung competency standard na nag-a-identify sa knowledge. Okay? So, letter D is the correct answer. Okay? So, walang kinalaman si A, B, C sa tanong, sa question number 8. Next, 9. This page has the learning outcome. Ito naman, learning outcome ang tinatanong. Number and title and a table of all activities for presentation, practice, and feedback the trainee can undergo to attain the required competence this terms refers to. Learning outcome pa ba? Learning out experience, module content, or module title? We are talking about the module title ba? So as you can see, we are talking about the learning outcome. Maganda ba yung naging experience ng trainees? When we are talking about the presentation of the activities, na-attain ba yung learning objective or competence ng trainees? Saan siya papasok? Is it A, B, C, or D? Automatic teacher, shout out sa lahat ng nakakuha ng tamang sagot. Okay, very good. You got the correct answer. The answer is letter A. A ang tamang sagot dyan. Learning experiences. Bakit? Diba? We are talking about the activities for the presentation. Hindi po si letter C, si letter B ang tamang sagot. Bakit? Nababasa nyo, ang letter B, we are talking about the summary. Summarize na siya, be. Learning outcome summary, it's wrong answer. Okay? Saan siya papasok? Sa learning experience ng kada trainees. Okay, A is the correct answer. Next, question number, saan tayo? Question number 10. So, ayan, last sa trainer's methodology. This is a page that contains
So, ito page naman to ha. Page. That contains the content, assessment criteria, and assessment method. So, dito sa page content na to, makikita yung different types of assessment method. So, siya kasama. List of competency, learning outcome summary, module content, module title. Ayan. Kasi kasama po dyan si assessment criteria. Naka-indicate siya dyan isa-isa. Saan siya papasok? List of competency, learning outcome summary, module content, or module title. Module content ba? Pag sinabing module content, kabuuan na yan. Okay. Page ang hinahanap. Page 1, page 2. Okay, sa page 1, title. Title muna ng ng assessment method. Saan ba siya? Saan? Ayan. So, yung mga nagma-message po sa akin, late na po kayo marireplyan ha. Okay, may sumagot ng A, list of competencies. B, list of competencies ba? Elimination method. Contain the content assessment criteria. Saan siya papasok? Iba po si list of competency. Kasi ibig sabihin, pag nasa list of competency po, lahat ng competency na kailangan ituro ni trainers, doon lang naka-indicate. We are talking about the assessment criteria. Pag sinabing assessment criteria, we are talking about the outcome. Learning outcome of the trainees. So, saan siya? Summary. Learning outcome, summary po. Nasa page po siya ng learning outcome, summary. Kasi tinutukoy natin is the criteria of the assessment method. We are talking about the outcome. Okay? B is the correct answer. Okay? So, teachers, ayan, naguluhan na sila. So, let's proceed to the question number 11. O, ito naman. Ito ay nasa part ng entrepreneurship or business math. Every day, we have to calculate. Di ba every day naman nagka-calculate tayo kahit wala tayong binibili? Di ba? Every day, we have to calculate the discounted of shopping mall. Allocate how much food in shopping, and when we get a loan from the bank, we calculate the interest. Okay, nagka-calculate tayo. Ilan ba yung interest ko? Ilan ba yung naging discount? This imply means we need what? Ano bang kailangan natin? Pag-calculation ang ginagamit natin. Ano tayo ng interest, ng yung mga sinasabi nating asset natin. Okay, pasok ba siya sa this imply means we need money? Pag nag-calculate ba tayo ng loan tayo, kailangan natin ng money? We are talking about calculation, mathematics, or percentage. It is a type of question na kailangan lang natin ng metacognition skills. Kumbaga gagamitin natin dito si sentido di común. Logic kung tawagin. Okay. Calculation, teachers. Percentage, kasi may nabasa kayong interest.
Saan papasok si interest? Si percentage, si calculation, saan siya? Teachers, pasok na pasok ito sa math subject. Mathematics. Diba sa math, tinuturuan tayo kung paano mag-solve ng percentage. And also the what? Interest. We need to calculate that. So, saan siya? This imply means we need mathematics. Kaya importante sa buhay natin ang math. Kahit sinasabi niyo yung iba na ang math daw is napakahirap. Pero kung alam niyo yung basic math, ang importante lang naman sa buhay natin is math. Pagdaay yung kumbaga for basic operation, importante yan sa buhay natin. Kailangan alam natin kung paano mag-divide, mag-add, mag-minus, mag-multiply. Yan yung sinasabi nating basic mathematics. Oh. Di ba ang interest we computed by multiply, right? Okay, percentage, multiplication. So sabi ng ibang bata, bakit kailangan yung math? Pagbibili lang naman ako ng pagkain, plus, minus lang naman ang kailangan. Wala namang logarithmic pattern or calculus doon. Ang math is very important, especially when you are getting a civil engineering. Aside of civil engineering, you get a sinasabi nating mga architect, ano pa. So, importante po ang math sa buhay natin. So, we need mathematics. C is the correct answer. Kung walang math, matututo ba tayong mag-compute? Di ba? Hindi. Matututo ba tayong mag-calculate? Hindi. So, this simply means we need mathematics. Okay? So, next, number 12. Which of these are cosmetic? O, ang tinatanong, cosmetic, hindi implement. Ano yung cosmetic dito? A, cotton, hand towel, antiseptic, solution, alcohol, and nail polish remover. B, top coat, base coat, assorted colored polish, and cuticle remover. C, finger bowl, manicure, pillow, and chair. D, orange wood stick, cuticle pusher, cuticle nipper file, and the nail brush. Okay, teachers, what is the types of cosmetic? Ano ba yung cosmetic dyan? Is it A, B, C, or D? So, you have 1 minute para masagutan yan. Okay, babalik po ako for a moment of time. So, wala pong aalis sa discussion natin. May kukunin lang po ako. Ayan, I'm back again, teacher. So, we are talking about the cosmetic. So, di ba sa cosmetology, lalo na sa pagmamanicure and pagpe-pedicure, mga ma'am and sir, meron tayong tinatawag na materials, equipment, cosmetic, and especially the implements. So, ang tinatanong lang naman po dyan is the cosmetic. Ano ba yung mga cosmetic dyan?
Ano-ano yung mga cosmetic features? Okay, so tingnan natin yung mga sagot. May sumagot ng A, may sumagot ng B. Okay, so we are talking about the cosmetic. Okay. So si letter A, tama ba si letter A? Kasi si letter A, ang sabi rito is top coat, cotton, hand towel, antiseptic solution, alcohol and nail polish. Okay, so saan siya papasok? Is it a material? Is it a material? Okay, so anong sagot sa number 12? Is it letter B? Ang cosmetic po, teachers, ito po yung mga top coat, base coat, assorted colored polish, and also the cuticle remover. Okay, so ito pong si orange wood stick, cuticle posture, cuticle nipper, and the nail file, we are, ito po ay tinatawag nating, anong tinatawag natin dito? Implements. Okay, ito ay implement. Pasok po ito sa implement. Naunawaan po? Ito yung mga implement. Okay. So, si letter C naman, hindi po siya cosmetic. Saan papasok si fingerball? Manicure, pillow, and chair. Equipment po ito. Okay, si letter D is the implement. Si letter C is the equipment. Okay, ito yung mga tinatawag nating equipment. Okay, naunawaan, letter C is the equipment. Pagpasensyahan nyo na, basta equipment yan. Naunawaan? So, pag sinabi nating cotton, hand towel, antiseptic solution, cuticle remover, pasok na pasok po siya saan? Sa materials. Okay? Tawag naman po sa kanila is materials. Okay? Si letter A is wrong. Bakit? Cotton, hand towel, antiseptic solution, it is a material. So, cosmetic ang hinahanap natin. Ang sagot is letter B. Yan po yung mga cosmetic. So, next, we proceed to the question number 13. There is a good reason why should place dimension directly on the drawing itself. This is to avoid blank. Again, the question is, there is a good reason. Okay, meron tayong reason why we should place dimension. Bakit kailangan sa technical drafting ang dimension? Bakit? Para ma-avoid ang alin? Super dimensioning, overcrowding, accurate dimension, aligned dimension. Okay, metacognition is the key. Ano ba yung good reason? Bakit kailangan natin ng place dimension directly on its drawing itself? Okay. Super dimensioning ba? Ano ang kailangan nating may avoid dito? Teachers. Ayan, may sumagot, Sherilyn Tonga. Yes, is it correct? Ayan, so may 1 minute kayo para sagutin. Okay, very good, teachers. You got the correct answer. The answer here is letter D, aligned dimension.
Okay? Aligned dimension is the correct answer in question number 13. D is the correct answer. Next, we proceed to the question number 14. The production of magnetic field by current in a conductor is called. Anong tawag doon? Magnetic field of the current in the conductor. So, is it talks about electromagnetism, ferromagnetic, magnetic, diamagnetic. So, ayan. So, pag kinonect natin yung production of current in a conductor, so saan ba siya? Is it electromagnetism ba? We are talking about the electromagnetism. B, ferromagnetic. C, magnetic. D, diamagnetic. Ayan, teacher. So, what is the correct answer? What is the correct answer in question number 14? Okay. Ano ba si ferromagnetic or ferromagnetism? Okay, teachers, isa-isahin natin. When we are talking about the ferromagnetic, it is the physically phenomenon in which certain electrically uncharged. Ibig sabihin, uncharged siya. Right? So, ang question number 14, we are talking about the current in the conductor, which is the production of magnetic field. So, ferromagnetism is wrong answer because is it the physical phenomenon in which a certain electrically uncharged material, it is sinasabi natin strongly attract others. For example, they have two materials found in the nature. For example, the limestone or the sinasabi nating iron. They have the ability to acquire or such as attract the powers, and they are often called natural ferromagnets, right? So, meron tayong tinatawag na kumbaga, yung ferromagnetism po na discovered ito taong 2,000 years na ang nakakalipas. Okay? So, si magnetic po is wrong answer. Magnetic. Bakit? Magnetic po is the conducted of the materials. Okay? So, ito yung mga materials are used in wide variety of device essential to everyday life. Okay, so ano yung magnetic? We are talking about the electric motor, generators, transformers, telephones, and also the loudspeakers, right? So, ano si diamagnetic? Teachers, diamagnetic. Ano ba si diamagnetic? Okay, pwede po kayong mag-search diyan. Okay, pag kayo ay parang unfamiliar yung word sa inyo, pwede po kayong mag-search. But, pag nag-search po kayo, siguraduhin nyo po na merong validity. Okay? Naanawaan po ba? Okay. So, ano ba si diamagnetic? So, si diamagnetic po, there's a lot of tinatawag nating material. So, sa diamagnetic po, papasok dito si atoms. Anong purpose ni atoms? The atoms have no magnetic movement when there is no applied field under the influence of electron. Okay? So, ibig sabihin, diamagnetic is it the substance in one whose atoms has no permanent magnetic. So, meron po tayong tinatawag na dipole moment, which is the external magnetic field is applied to a diamagnetic. Okay? So, pag ang tinatanong is a type of magnetic field na ginagamitan natin ng current in a conductor, ang tawag po doon is electromagnetism. Okay? A is the correct answer. Okay? So, electromagnetism is the correct answer. Ano ba si electromagnetism?
Ano ba yan, teacher? Ano ba sa electromagnetism? Okay? Pag sinabing electromagnetism, is it the science of charge and of the forces and field associated with charge, electricity, and magnetism and two aspect. Right? Two aspect siya. Ano yung two aspect na tinutukoy dyan? Si current and also si conductor. Okay? So, next is si letter, I know, question number 15. So, ito naman is part pa rin siya ng cosmetology. It is not good to apply massage when a person has blank. Hindi daw natin pwedeng i-massage ang isang tao kung merong myoma and diabetic. Tama ba? C. Deliver a baby. D. Cancer. Or A. High blood pressure and heartbeat condition. Okay, ano ba yung tamang sagot dyan? It is not good to apply massage when a person has blank, high blood pressure and heart condition, myoma and diabetic, delivery of the baby, and also the cancer. So is that A, B, C, or D? So I will check your comment, teachers. Okay, shout out kay Ma'am Sabdula. J. Will Espeños Salak. Ayan, shout out Angeline. Okay, so the correct answer is letter A. So hindi po tayo pwedeng mag-apply sa kamag-anak natin, kapatid, kung ito ay high blood at merong heartbeat condition. So, kung ikaw ay isang masahista, you need to ask your, anong tinatawag natin? Client. Tinatawag natin, is it the client? You need to ask the client. Mamaya yan, minasage mo, may high blood pala, tapos, yung heartbeat, may heartbeat condition siya, so ikaw pa ang nasisi. Diba? So, ayan, si Sir Joe Marie, topic niya daw yung wellness massage. Abay! Okay, so si Sir Joe Marie are undergo, ano siya, sir, you will undergo a practice teaching or you will teach in the private school? Ayan. So, letter A is the correct answer in question number 15. So next, number 16 question. Which of this is an imaginative and artistic process of caring for the nails and top nails? So siya yung nagke-care. It's involved the special care and expertise for bringing out the best effect. Best effect sa kamay natin. Imaginative and artistic process. Nail tattoo. Is it letter A? Nail tattoo. B. Nail art. B. Nail expander. C. Nail technician. May nail technician ba tayo? Ano yan? Computer, cellphone? At kailangan ng technician? So yung kamay ba natin, it is technology para gamitan ng nail technician. Ay, may ingrown ako. Kailangan ko ng nail technician. Ay, ano yung kamay ko? Napukpok ng martilyo, kailangan kong ipa-repair sa nail technician. Okay, meron bang nail technician, teachers? So, since wrong answer si nail technician, automatic eliminate. So ngayon, meron bang nagne-nail tattoo sa atin? Kasi di ba pag sinabing tattoo sa skin yan, meron ba sa kamay? Meron na bang nagtatattoo sa kamay? Teachers, gamitin natin si comprehension. Saan ginagamit si tattoo? Sa skin. Possible kayang gamitin si tattoo, si nail tattoo, sa kuko. Possible kaya, teachers?
Di ba hindi? Nail tattoo is wrong. Nail extender. Sa bagay, nagkakaroon naman ng nail extender. Meron bang nail extender? Papadagdag ka ng kuko? So, anong tawag doon sa artistic process na yon? Anong tawag doon, teachers? Automatic, the answer is nail art. Okay? From the word imaginative and also the artistic process. Right? Pasok na pasok siya sa nail art. Okay? Di ba? Involving special care and expertise for bringing out the best effect. Okay? Nail art ang tawag po doon. Okay? Pag yung nail ninyo, gusto nyo, di ba, may mga tinatawag tayong nail, nung tawag doon, yung ang haba ng kuko. Nail extension. Oh. Ang ano doon is the nail art. Okay? B is the correct answer. So, hindi po, mali pong sagot si nail technician na, paano pag may ingrown kayo, pupunta kayo sa nail technician para ipa-repair yung kuko ninyo. So, maling sagot na yan, automatic. And then si nail extender. Okay? B is the correct answer. So, pag imaginative, nabasa nyo yan, artistic process, carrying the nail and top nail, baba man yan, mapataas man yan. So, nail art ang sagot doon. So, next, we proceed to the question number 17. Which of the following statement is not a concern in analyzing the client's skin if they blank? So, ang tinatanong is not concern. O baka makaligtaan nyo to ha, binilugan ko. Is not concerned in analyzing the client's skin. So, is it letter A, skin is dry, normal, or oily? B, shape of the face. Line, creates, ito gawin nating T. Exist, or D, skin texture is smooth or rough? Okay. Ano ba yung tumutukoy dyan na hindi kasama sa skin? Kasi which of the following statement is not a concern in analyzing the client's skin? Okay. So, di ba, pag ikaw may client, we are checking the skin of the client. Ang unang tinitingnan natin kung ang skin ba ay normal or dry. Pwede ring oily. So, chine-check natin yan. Lines, traces, or creates exist. Kung may nakikita kayong mga line-line sa paa, kasi di ba may mga paang nagbibitak sa skin, yung mga nasa baba niyan, minsan nagkakaroon ng rashes. O kaya naman, the skin texture is smooth or rough. Titingnan natin kung yung skin is smooth or rough. So, ang tinatanong kasi is not concerned. Automatic, the answer is B. Hindi na po concern natin kung ano ang shape ng mukha ng kliyente natin, shape of the face. Okay, kasi ang tinatanong, client skin, hindi naman tumutukoy sa shape of the face. Wala tayong pakialam kung ang shape ng mukha niya is octagon, round, oval, heart shape, ano pa. Kung anong alam nyong shape of the face. Meron tayong pear shape, oblong, heart shape. Marami yan, teachers. Square shape. Merong square shape na mukha. Circle or round shape of the face. Okay, siya po ang tamang sagot. Is it not a concern of analyzing the client's skin? Meron bang Meron bang diamond shape of the face? Meron. Okay, yung po, diamond shape of the face, yun yung mga tao na merong mapapanga, na kung makikita nyo yung buto, kitang-kita yung buto yung panga. So, diamond shape yan. Ay, tama, diamond shape. So, meron tayong tinatawag na heart shape, pero ang perfect shape po talaga of the face is si oblong. Yan, oblong ang maganda daw. Okay? Perfect. Magandang tingnan. So, si round, bilog, mukha tayong munay. So, ako parang round face ako eh.
Pag tumataba, nagiging monay ang mukha. Okay? So, B is the correct answer. Next is number 18. Which technique is commonly used around the world as a graphic method of representing a three-dimensional object? O, ito ang dali nito ha. We are talking about the three-dimensional object. Pag sinabing three-dimensional, siya papasok. Cavalier, cabinet, or general oblique. Okay? Three-dimensional object and intended to combine the illusion of deep with the undistorted presentation of the object principal dimension. Ayan. So, sinasabi is the representation object of the principal dimension. Cavalier oblique ba? Is it cavalier ba? Shoutout sa lahat ng major in technical drafting dito. Okay. Wala na bang sasagot? Wala nang sasagot, teachers? Is it cabinet oblique? General? Ayan. Thank you. You got the correct answer. Shout out Sir J. Will, Ma'am Sherilyn, and Ma'am Sabdula. So, pag ang tinutukoy is three-dimensional, meron tayong tinatawag na combined illusion of deep presentation. The answer is isometric drawing. Okay? The answer is isometric drawing. Okay? Ano yung iso? Pag sinabing iso means equal. Ayan. So, yung wag kakalimutan ha. So, next, number 19. Blank is the art of giving life to Blank is the art of giving life to pictures or drawing in the presentation. Nagkakaroon ng buhay. Yung dating drawing mong cartoon, napagalaw mo na. Is it A, animation ba? B, insert. C, translation. D, slideshow. Automatic, is it a bonus question? Animation is the answer. Okay, walang magsasagot dyan ng slideshow ha. Animation ang sagot dyan, teachers. A is the correct answer. So, last question. The type of kitchen which is very popular and compact is blank. Ito yung pinaka-popular sa atin. The type of kitchen which is very popular and compact is one island kitchen, two-wall kitchen, or L-shape. Okay, very good. Shout out sa lahat ng major in food service management. So, yung pinaka-type of kitchen po na popular sa atin is si letter C, L-shape. Okay, L-shape po. Walang sasagot ng U-shape. Hirap ng U-shape ha. Gawa ka ng kitchen, naka-U-shape. O kaya two-wall kitchen, naka-two-wall. So, paano kung yung sa kabilang kitchen nakalagay doon yung tinatawag nating knife, tatakbo ka pa papunta doon sa kabilang kitchen. One island kitchen. Oh my God, one island. So, the very popular kitchen is letter C, L-shape. So, and teacher, that's all. I prepare 1 to 20 question. So, I hope natuto po kayo. Natuto bang lahat? Okay, by the way, before I end this live streaming in our drills for the major shift, I would like to say that some of you I added
sa mismong GC natin. Okay? So, pag maaga akong nakauwi bukas, kasi may kailangan akong asikasuhin tomorrow, makakapag-drills ako. Makauwi ako ng 2 p.m. Okay? So, ang Sabado kasi is private discussion yun. So, wala akong live ng Sabado at Linggo. Magdi-discuss po ako sa private GC namin. Okay? Yes, meron po kaming private GC group chat, and yung iba po na-add ko na sa GC. Yung iba po automatic i-PM na lang po ako kasi nagda-direct add na po ako. Pasensya na ako ngayon lang. So kanina I will share the diagnostic test. Nakapagbigay na pa ako ng diagnostic test and I will check one by one. Kaya automatic personally na isa-send nyo po yun sa akin kasi titingnan ko kung sino yung pinakamataas na makakakuha ng grade doon. Okay, so ipopost ko po yan mismo sa Facebook account ko kung sino yung magtatap pinakamataas na grade na makakakuha. Okay, so ayan teachers, if you want to join, ito lang masasabi ko, kung naka-add na po kayo dun sa mismong GC, kayo nilang bahalang mag-add sa mga friends ninyo. Kasi sa totoo po, ako lang mag-isa. Mahina ang kalaban. Okay? So, ang dami nyo, di ko talaga minsan ma-prioritize. Pagpasensyahan nyo na. Kasi yung mga drills nga natin, yung mga pre-drills natin ngayon, isinisingit ko lang po yan sa vacant time ko. Okay? So, I hope nakatutulong ako sa inyo. So, ayan. So, kunting pasensya. Paghihintay. Okay? So, nakapag-send na po ako doon ng mga notes. And kanina, meron pa akong mga short question na tinatanong sa kanila para makapag-refresh ng knowledge. Okay, thank you sa GC po na inad ko, kung sino man mga naka-add doon na nanonood ngayon. Take note, iba-iba po ang majorship natin. So, magtulungan po para lahat pumasa. Okay, kung may mga reviewer po kayo dyan na pwedeng i-share sa kanila, pwede nyo naman pong i-share. Okay? So, at least, tulungan tayo, sabay-sabay kayong makapasa. Okay? So, ayan teachers, keep fighting, kunting sakripisyo at pagpupuyat, makukuha nyo ang 3 letra. Ano yung 3 letra? LPT. Okay? So, ayan, laban. Yan yung lagi kong sinasabi. Laban, TLE Warriors. Ito pa. Ano pa bang lagi kong sinasabi? Okay lang magkamali saan? Okay lang magkamali sa mismong drills, wag lang sa mismong araw ng board examination. Kasi dyan na tayo hatulan. Wag nang mag-overthink. Sumunod sa first instinct. Gamitin si add and out, si elimination method. Oh, and also, wag kakalimutan si metacognitive skills. Okay? Gagamitin natin yan. Okay, message mo ko, ma'am. Okay, i-message na lang ako, tapos yung iba, i-add na lang sa mismong GC pag na-add ko na. Okay, so I hope natuto po kayo this night. Okay, si sir. Okay, nag-message na si sir. I will add you. Sa private GC po, sir. Sa private GC po namin, sir, may payment po yun. Yung drills po kasi doon is until September. So, ngayon vacation naman, kaya nakapag-set na ako ng schedule. Okay? Ay, Sir Ibrahim, hindi po yun video, sir. Is it PDF? Sir Ibrahim, kung nanonood po kayo, it is a PDF.
Okay, PDF po yung ipinasa ko pong pinapasagutan sa inyo. Okay? So, I think, ay cellphone ba? 16 gigabyte lang, oh my God. Medyo mahihirapan ka kasi mga nasa 150 question yon. So, I recommend if you have a laptop, doon mo siya mabubuksan. O kaya, try to ask yung mga kasamahan mo po doon sa GC na i-screenshot. I-screenshot nila yung type of question, tapos i-forward sa'yo para makasagot ka. Okay? So, yun po ang yun na lang po ang best na gagawin. Kung sino ang available na tumulong lang. Okay, so ayan teacher, si Sir Abraham po, kasali po to sa GC natin. Doon sa kaka-add ko lang. Doon po sana, makikusap po ako, doon po sana sa nakapag-download na ng diagnostic test natin, paki-screenshot po. Kasi di daw mabuksan ni Sir. Nasa 16 gigabyte lang daw yung memory niya. So, okay lang yan, sir. Gawan na lang natin ng paraan. So, ayan yung sinasabi ko. I try to have a pre-let review and drills kasi some of the student na nakapagtapos ng college, hindi naman po agad-agad may trabaho. Yung iba nakapagtapos dahil working student sila. Okay, so yung iba hindi maka-avail sa review center. Kasi 'di ba kung iisipin natin ang mahal ng payment sa review center. Tapos ang pasok nyo dyan, Sabado at Linggo. Okay, Sabado at Linggo ang nyo, pasok. So, minsan mga nasa around 10K to 9K ang payment sa review center. So, ito, tulong na lang to sa inyo. Okay, lalo na po sa mga self-review ng mga nagtatrabaho. Okay? So sa private GC natin, sa nagtatanong, is it 350? Yung 350 po yon hanggang na po yon September. Mag-exam. Okay, hanggang September na po yan. 350. Yung membership fee. Okay? So, teachers, konting pasensya. Sa Saturday and Sunday, yun po may payment, ma'am. Kasi siguro mga nasa 50 question po ang dinidiscuss ko dyan, one by one. Okay? So, rationalization. Parang na yan final coaching discussion. Yung nasa Saturday and Sunday. So, may time din na iniisa-isa ko yung kada area. So, for example, ngayong Saturday is na kami, trainer's methodology, yun lang yung discussion. Tapos another day naman is research, yun lang yung discussion namin. So ganun, sineset ko na lang by schedule. At least para lahat i-discuss ng maayos. Okay? I recommend, kung kayo po ay gustong matuto ay kay Sir Melvin Boracho for the General Education and Professional Education. So, yung professional education na itinuturo ko sa inyo, it is free. Teachers, wala kayong babayaran sa professional education. Pahapyaw ko lang yan na itinuturo sa inyo para dagdag kaalaman. Pero nakapokus po talaga ako sa mismong majorship natin. Okay? Hindi po sa professional education. Pero I try my best to discuss a proof ed method. Okay? So, ayan. May pre-discussion tayo sa professional education. And I think during September, meron tayong final coaching. Yun yung may payment. Sa final coaching mismo, 3 days final coaching for professional education. And ma-avail nyo yan sa murang halaga. Ayun, sa murang halaga lang po. Okay, so nasa inyo po yan, teachers. Basta ako, gusto ko lang makatulong. At gusto kong maitayo ang mga, yung majorship natin. Hanggang ngayon, nangangarap pa rin ako na sana merong mag-top na TLE major.
Ayan, walang nagtatap na TLE major. Oh my God. Sana may mag-top sa majorship natin. So wala pang nagtatap, no? Sa majorship natin, kahit top 10 man lang, at least may nakapasok. Ganun kahirap ang majorship natin. So karamihan nagtatap BEd. O, di ba? BEd. O kaya naman major in math, mathematics. Tayo kasi major in TLE. Pero during board examination, ang raming computation, lalo na sa electricity, lalo na sa AFA, kung ilang abono ba ang kailangan natin ilagay sa 3 hektaryang lupain, pero without the calculator, mano-mano tayo nagsusolve, di ba, kaloka? So, samahan pa yan ng business math. O sinabi nila, percentage yan, walang calculus, pero mahirap sa part natin yan. Bakit? Alam mo yung tipo na yung unang take mo sa exam, unang question pa lang is nag-entrepreneurship. Tapos yung pangalawa, nag-food. O, nag-carpentry pa. Abay, nakalimutan yung proper computation about sa mixing of the cement. Nako, patay tayo. Pati dun sa lumber. Ilang lumber ba ang kailangan? May computation yan sa carpentry. O, di ba? Length times width. O, tapos computation sa square meters, ilang tiles ba ang kailangan natin sa 10 square meters? Oh, tapos without calculator, sayang, wasting of time, mano-mano tayong nagko-compute, di ba? So ganun ka-challenge ang majorship natin. Ganun kahirap sa actual. Kaya ngayon pa lang, sanayin nyo na ang sarili nyo na mag-solve without calculator. Kasi in the real board examination, ganyan ang nangyayari. Tapos, ayan na si Proctor. Oh, 5 minutes. 1, 2. Ikaw, kinakabahan. Nandyan si Power of C. Ano yung sinasabi kong Power of C? Ang Power of C ko po is Christ. Kulang na ako sa oras nang nag-take ako ng exam. Okay, Lord. Kayo na pong bahala. Power of C. Ibig sabihin nun, C is for Christ. Oh, nagdasal muna ako. Saka ako binilugan, isinade yung C. Ano pa yung technique na ginawa ko during I prepared my board examination? Oh, ano pa? Hindi po, pag ako po nagre-review, hindi po ako nagsusulat ng A, B, C, and D sa papel. Anong ginagawa ko? I buy a Scranton sheet. Habang nagdi-drills ako, nagre-review ako, nag-shade ako mano-mano para na-enhance yung shading ko, hindi siya lampas-lampas, na-enhance din yung metacognition skills ko. Bakit ako nakapasa? I use this technique, add and out. Lagi kong sinasabi, hindi ko hinahanap agad si tama. Kasi pag hinanap ko si tama, may susunod dyan na pinakatama. Ganyan sa Prof. Lahat naman tama kasi. Ano ba yung pinaka-best answer? Elimination method. Think before shade. Pag dalawa na lang, piliin mong pinaka. Diba? So, focus kayo sa majorship. And then, hindi ko po sinabi na mag-focus lang kayo sa majorship kasi may 2 subject pa. Gen Ed and Professional Education. May ganitong pumasa, pasado siya sa sa majorship. Pero bakit siya naging failed? Pumagsak sa Gen Ed, napabayaan niya yung General Education. Tandaan, ang board exam, it composed of what? 3 subjects. Gen Ed, 20%, Prof Ed is 40%, and majorship is 40%. Okay? So, hindi porket mataas yung, nakita mo yung ratings mo, mataas yung Gen Ed, na pabayaan mo na yung isa. Kailangan balance. You need to maintain a proper balancing when it comes to take a board. Okay? Proper schedule. Yun po ang technique na ginagawa ko. Ano pa? Avoid using cellphone during review. Kasi distracted yan. Yan yung number 1 na distraction. Okay? Yan pa ang tatandaan ninyo. Distraction ng cellphone. Nagre-review, kinuha yung libro. Okay, kinuha yung libro.
Napagod, kinuha yung cellphone, maya-maya. Hanggang lumipas ang 3 oras di na nag-review. Panay nood na lang ng K-drama. O, di ba? Ganon, distraction yan ha. At ang number 1 kalaban nyo sa board examination is sarili nyo. Sarili nyo ang number 1 na kalaban, sarili nyo rin ang dahilan kung bakit kayo papasa. Okay? Kung kayo tatamad-tamad, alam nyo na yung mangyayari. Okay? Pero kung kayo ay nagsakripisyo, nagpuyat, ano mangyayari? Papasa. Okay? So, sabi ng iba, ginawa ko na ang lahat, pero bakit failed pa rin? Magaling kayo, matalino kayo, hindi kayo bobo. Lahat kayo matatalino, magagaling. We are a diverse learners. Right? Saan tayo nagkamali? Technique. Ano pa? Proper shading. Take note, teachers, yung iba, nagiging failed sa board exam dahil sa pagbubura. Pwede namang magbura, pero siguraduhin nyo na yung pagbura nyo is maganda. Maayos yung pagkabura ninyo. Ano pa? Yung proper shading nyo. May nakaligtaan ba kayo doon? Kasi minsan hindi yan nare-read ng machine. Lalo na pag may number, for example sa number 10, hindi nyo na shadean, automatic maglalaktaw yung Scranton machine. O ang mariread niyan, siguro mga nasa 29. Paano kung yung 11 to 19, puro tama yon. Tapos may nakaligtaan kang isang di na shadean doon. Sayang. Kasi ang mariread niyan, nasa 20 na. Dire-diretso yan. Okay, teachers? Kaya, huwag sisihin ang sarili kung bakit naging failed. Alamin kung ano yung mga mistake na nagawa mo when you are taking a review. O kaya naman nag-enroll ka sa review center pero hindi mo na pa nabigyan ng oras. May mga ganon, mas priority yung trabaho. Oh. Kaya ang para sa akin, proper schedule. And mag-pray sa Panginoon. Always pray. Diba? Wala namang masama kung tayo ay hihiling, magpe-pray tayo kay Lord. Diba? Sabi nga nila, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. E paano tayo kakaawaan ng Panginoon kung tayo mismo ay hindi gumagawa ng action, puro lang tayo pray, Lord, sana ipasa mo ko, Lord, sana ipasa mo ko, pero hindi naman nagre-review ng maayos. Okay? So, yung kahilingan mo ba maibibigay? So yun yung mga question na kailangan nating baguhin sa buhay. O kaya naman, kaya naging failed kasi may gusto pang baguhin. Mga ugali na dapat baguhin. Okay, that's all, teachers, and I hope natuto kayo this evening. Thank you so much and have a good night. Okay, so ayan, teachers. May mga kailangan din po akong asikasuhin. And hopefully, lahat papasa sa September board examination. Okay? Lahat po tayo papasa. Ayan. Papasa na ba? Okay, shout out kay Ma'am Marcelita. Ma'am Angeline. Okay. Si Sir, Alibata, ay si Ma'am Alibata ang name. Paano kaya ito maa-add sa GC at yung pangalan iba? Okay, so ayan, teachers, that's all, and thank you so much. Thank you for watching. Goodbye. Have a sweet dreams.